natin before we go dun sa last hero na madidiscuss natin, isummarize natin siya. Although, alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi talagang nag-organize siya ng mga bagay-bagay para talaga magkaroon ng consistency. Ako po yung nagsimula, no? Kinonsider yun na series break nung i-discuss ko po si Stephen. Pero naging introduction siya para sa topic na, sa series topic natin na hero. It's because ano po yung una na-discuss natin na we are all heroes on our own right. Katulad ng kanta, that there is a hero within us. At para ka maging isang hero, dapat ikaw ay problem solver, ikaw ay team player, at ikaw ay achiever. So sabi namin, after that, naku, magsi-series break kasi bisita natin si Reverend Chanely. Pero ganun pa rin consistent pa rin yung mensahe ni Reverend Chanely dun sa ating series na Heroes. Bakit? Ang diniscuss niya yung mga top, parang up-level, no, na heroes. Sino to? Yung mga underground churches, no, na kahit na yung mga buhay nila is at stake, tinutuloy pa rin nila yung pakikipag-fellowship, pag-aaral ng salita ng Diyos sa South Korea, no, or sa North Korea. And that was, ang diniscuss niya, yung life ni Timothy, at saka ni Paul na sila nga po ay nandun na nakakulong. Ngayon, ang binabasa ko ay yung Acts. Talaga palang napakahirap nung pinagdaanan ni Paul pero determined siya. At si Timothy nga yung kanyang apprentice. At naging alam natin na si Timothy ay isang good example ng mga young people in the service of God's ministry. And then, diniscuss din ni Pastor yung Samson. Ano natatandaan nyo sa buhay ni Samson? Na kahit na alam naman natin nagkamali siya, na humaling siya sa isang babae. No? Ang weakness ng mga lalaki, pero hindi weakness ng Kristiyano. Amen tayo, mga kalalakihan? Amen. Lakas ng amen ni Brother Dong. Amen. So, ayun po, si Samson ay isang hero pa rin, in spite of the pagkakamali niya, kasi ginamit siya para ma-implement ang justice. No? Tapos last week, nag-discuss si Pastor regarding Ezekiel. No? At si Ezekiel naman ay hero because of revival. No? So may kanya-kanya silang assignment sa Panginoon. Ngayon, last week, nagtanong ako, last week sa Bayan-Bayanan, ganun din naman ang dinidiscuss. Nag-discuss si Brother Lito last week sa Bayanan ng Esther, at ngayon, magdidiscuss si Pastor ng Ezekiel sa Bayanan. So, lahat po tayo ay natututo ng sabay-sabay, nakikita natin ito. Nung simulan na mag-assign na, hindi ko na tinanong kung kanino yung Esther dito. Actually, nag-volunteer na po ako. Hindi naman ako medyo talagang vocal na nag-volunteer, pero parang feeling ko, ako na yung Esther, ako na yung subukan kong mag-aral. So, ito na po. Kasi po ang Esther, alam to ni Sister Josie, yung mga kasamahan ko dati sa TNJ, ang Esther po ay isang ministry noon sa TNJ, at ito yung unang ministry na hinawakan ko. Ang Esther po ay samahan ng mga kababaihan doon, na may asawa o wala, basta nagsasama-sama kayo for that ministry, parang women's ministry. At nararamdaman ko doon na maganda nga magsama-sama. Alam ko naman ngayon, kahit na wala tayong ministry, anytime pwedeng magsama-sama ang mga kababaihan. At we can have women's power for God's glory. Amen? So, itong si Esther po ay nabasa na ninyo. Sino ba dito hindi nakakilala kay Esther? Esther of the Bible, ha? Baka may kapitbahay na Esther, So, ayaw nyo magtaas ng kamay, pero alam ko, kilala nyo si Esther. Amen? May tanong ako. May premyo yung tanong ko. Para sa leadership book, tapos mamaya meron pa dong makakain. No? Kasi depende sa sugar level, yung kung ibibigay ko yung pagkain. Ano yung tunay na pangalan o yung Jewish name ni Esther?
Hindi po Esther si Esther nung as a Jewish woman. May pangalan siya na ang ibig sabihin ay peace and thanksgiving. Ito pala kasi yung role niya. No? So anong pangalan ni Esther? Hindi siya Esther. Young people, kayo yung inaasahan ko dito, kaya ito ay libro ng Leadership 101. Sige, sino nga po? Naku. Siyempre, matatagpuan niya si Esther. Pwedeng, Lara, nakita mo na? Ate Lara? Naiya pa eh. May tagasagot? Sige. Sige na nga. Sino po? Hadassah. Si Hadassah. Asawa ni? Uso ganyan. Tama si Hadassah. Pagpalapakan si Cheryl, i-share niya yung libro na yan sa youth. So, kasi ngayon, uso yun, di ba? Kaya yung dalawa para mag-asawa. No? So, si Esther ay Hadassah. Jewish name niya, Hadassah. Ang ibig sabihin ay peace and thanksgiving. Okay? Ngayon, nung panahon ni Esther, si Esther ay isang orphan. Namatay yung kanyang parents. Lumaki siya under sa guardianship ni Mordecai. Ang next question, ano niya si Mordecai? Ano yung relasyon nilang dalawa? Si Mordecai at si Esther ay hindi po mag-asawa kasi ano si Mordecai? Hindi po siya father and daughter kasi namatay nga eh. Yun, narinig ko na si Kyle, si Cassin. So si Mordecai ay si Cassin. Ito Kyle, we're leaders there. Tama-tama. Okay. So, ngayon, yung time na yan, pakita na natin yung first slide. Ang nagsimula yung pangyayari sa buhay ng Esther nung time na may Jewish diaspora na. Yung diaspora, it's a dispersion. Alam naman natin na dahil ang mga Hudyo ay talagang matigas ang ulo at hindi sumusunod sa Panginoon, kaya nangyari na sinakop sila ng iba't ibang lahi at nadala sila sa mga lugar, no? Kung saan sila, kung yung mananakop sa kanila. At si Esther at si Mordecai ay dalawa, no, kasama ng mga nadala dun sa Persia. So kung titingnan natin, ang Persia, nandito, ang Jerusalem, nasa ba yun? Banda rito yung Jerusalem. Ang Persia ay banda rito. Ngayon, yung Persia, sa panahon ngayon, yung Iraq nandito. Yung Syria nandito. So kung titingnan mo, napakalayo ng pinagdalan kay Esther, kay Mordecai, at iba yung Jewish. So, doon siya sa Persia. So yung plot natin ng story is Persia. Ang next question, ano na yung ngayon ang pangalan ng Persia? Sino po yung una? Yon, si Brother Wilmer. Sabi niya po ay Iran. So, imagine ninyo na ang mga Hudyo ay nasa Iran. No? Yun yung panahon ng Persia. So, yung first chapter ng Esther, ito na, simulan na natin ang story. Ayan. Ang nagahari noon sa Persia ay si King Xerxes o isa pa nga, King Ahasuerus. No, Xerxes na lang, madali pa. Alam niyo po yung King Xerxes na yan, siya yung king doon sa 300. Sino nakapanood ng 300? Siya yung king na yon, doon sa pelikula na 300, yung Awu-Awu. Yan. At nung panahon na yon, dahil nagsasucceed siya sa kanyang mga gera, no? Marami na siyang nasasakop na lugar. Sa third year niya, King Xerxes gave a big dinner. It was for all of his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media were there, so were the princes and the nobles of the territories he ruled over. Every day,
Imagine, for 180 days, yun ang kasiyahan na ginawa niya. Hindi siya naubusan ng resources. No? He showed his guests the great wealth of his kingdom, and he also showed them how glorious his kingdom is. Okay. Ano nangyari sumunod? No? Nung time na siguro lango na, no? Marami ng lasing, gustong ipagyabang ni King Xerxes yung kanyang asawa, yung kang queen, who is Queen Vashti. Nag-refuse si Queen Vashti. At alam ko naman, sa ating mga kababaihan, ayaw nating lumalabas sa mga in the midst of the, mga lasing, di ba? So, umayaw si Queen Vashti at ang nangyari, nagalit ang king. So, at napag-usapan na palitan na si Queen Vashti ng mga advisor na rin ni King Xerxes. So, next slide natin. Anong meron dito sa sitwasyon na to, sa buhay ni Esther? Ito yung God can use the king's decision for His purpose. Hindi lang basta inalis si Queen Vashti. Ito yung pagkakataon na ibinigay para matupad yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi the banishment of Queen Vashti opened the door of opportunity for God to protect His people. And then 4 years passed away. So after pa nun, 4 years passed away. So yung between chapters 1 and 2 ng Esther, according to history, the king may have gone to battle. At ito na yung time na tatatalo na siya. No? So sa pagkatalo niya siguro, sa pagka-disappointed niya, gusto niyang bumalik dun sa kaharian nang hindi naman ganun ka-frustrated, naisip niya na wala siyang queen. Okay? At doon na rin, nanghingi siya ng advice. Yung next slide, the king's servant who attended him said, "Let a search be conducted in the king's behalf for attractive young women, and let the king appoint officers throughout all the provinces of his kingdom to gather all attractive young women to Susa and Citadel." Susa ay yung capital city ng Persia nung time na yon. So imagine, nagpatawag ng magagandang babae, no? Ang king para pumili siya ng bago niyang queen. Okay? Para bang may beauty pageant na mangyayari. Okay? So imagine niyo, ang beauty pageant, kailangan talaga magaganda. Hindi lang magaganda, pwede pang makapasa sa question and answer portion. Yun yung, syempre, queen siya eh. So that time, Mordecai had a very beautiful cousin. She was named Esther, whose Hebrew name was Adasa. He had raised her as his own daughter after her father and mother died. When the king ordered the search for beautiful women, many were taken to the king's palace, and Esther was one of them. Okay. So, bakit ka sasali sa isang beauty pageant? Minsan, nung pinag-aaralan ko, nag-iisip ako eh. Ako ay isang Hebrew girl. Siyempre, ang tingin ko sa sarili ko ay mababa. No? Kahit pa maganda ko, ganda lang. No? Or siguro, alam kong matalino ko, pero nandun yung fear mo eh. Bakit ako sasali? Wala akong wealth, wala akong ipagmamalaki. No? At isa pa, kinonvince pa siya ni Mordecai. May alam na ba sila dun sa mangyayari? Wala pa eh. Wala pa silang clue kung ano yung pwedeng mangyari pag naging beauty queen si King Esther. Siguro nandun pa lang yung intention na yayaman kami, di ba? Ganon. Aangat ang buhay namin. Pupunta na ako sa palasyo. Siguro pansarili lang muna lahat. Pansarili muna lahat yung intensyon eh. No? Pero, dahil naman sila ay alam natin na tumatawag sa Diyos, alam natin na nagpe-pray, alam natin na mayroon silang foundation of that Jewish law of knowing that God is sovereign,
maring nananalangin sila. And in that way, sinik din nila. Pero ang bottom line, ang kanilang intensyon sa panahong ito ay pansarili lang. So, pumunta na nga si si Esther, di pa siya queen. No? Doon sa palasyo, siya ay nag-appear doon. And then, tandaan natin na siya ay isang orphan. No? Siya ay walang ganong lakas ng loob. Pero, nandito nakikita na natin ngayon yung pagkilos ng Panginoon. And that is, God works with all kinds of people, with all kinds of families. Kaya, pag ba nawalan ka ng magulang, wala ka ng pag-asang umangat? Ito, orphan si Esther. Ang point ko lang is, ang pagkilos ng Panginoon ay para sa lahat. Sabi diyan, God works with all kinds of people, with all kinds of families. So in the palace, hindi naman agad-agad humanap kay King Xerxes eh. May 1 year. May 1 year mag-zumba. May 1 year mag-beauty salon. No? All for free. So in the palace, Esther lived with girls from all of the provinces from India to Ethiopia for 1 year. Each young woman received perfume baths and special treatments with the sole purpose of being beautiful for King Xerxes. So Esther's cousin Mordecai told Esther to keep it a secret that she was a Jew, and Esther was obedient to his wish. Okay? And finally, it was Esther's turn to meet King Xerxes. Alam nyo, ang hirap magpaganda. Hindi siya basta-basta. No? Nagsimula akong mag-aerobics siguro after 6 months ko pa nakitang pumapayat ako. After 2 weeks na hindi ako mag-aerobics, mataba na naman ako. No? Ganon kahirap, ganon yung struggle. At pag inaayos yung buhok mo, yung buhok na yan ay na-engage din po yan sa stress. No? May possibility din yan maglagas. May possibility rin yan na hindi maging healthy. So sa bawat pagpapaganda, mahirap yan. I mean ba tayo? Mga kababaihan, mga kapwa ko girls, ang pinakamasakit yung hindi ka makakain ng gusto mo. Hindi ka makakain ng marami. Dahil ikaw ay kailangang mag-maintain ng beauty mo. So that time, alam natin na may pinagdadaanan si Esther. At yung pinagdadaanan niya na yon, yung pagpapaganda na magiging way niya para siya mapansin ng hari. So, nangyari, tumaan ng 1 year, may isa pong account, i-check niyo na lang, kasi ang Esther is chapters 1 to 8. May isang account dyan na isa-isang pumunta, yung mga candidates, sa harapan ni King Xerxes, at bawat isa ay in-advise na magdala ng something. Yung parang present, siguro candles, flowers, o ano pa man. Isang komentaryo lang na narinig ko sa DCAS, si Esther walang dala. Siya lang yung natatanging walang dalang regalo sa hari. At ang makikita mo dito, ang dala niya ay yung sarili niya. No? Hindi umasa sa anumang regalo, sa anumang pwedeng maka-attract. No? Alam niya na pagpipiliin siya ng hari, it's because siya yon. At pagpipiliin siya ng hari, it's because inalaw ng Panginoon na piliin siya. Okay? She was taken to King Xerxes in the royal house, and it was now the 10th month, that was the month of Tebet. It was the 7th year of the rule of Xerxes. The king liked Esther more than he liked any of the other women. So he put a royal crown on her head. He made her queen in Vashti's place. And this time, naging queen na nga po si Queen Esther. So everything is parang, ano na yan, very smooth sailing, settled na yung future ni Esther, diba? Queen ka na. No? Kung sakasakaling, pwede ka na rin siyang tumulong eh. Materially, pwede na siya magbigay, mag-feeding program, pwede na siya mag-scholarship, pwede na yon, settled na.
Pero meron palang pangyayaring darating, parang pelikula, parang telenovela, may kontrabida. Kasi hindi naman gumaganda yung mga telenovela kung walang kontrabida. Okay? At yon ay nagngangalang Haman. So, pumasok na sa eksena si Haman, and this Haman is honored by the king and given a high position in the kingdom. Haman is anointed with Mordecai. Kasi si Mordecai nung panahon na yon ay aali-aligid pa rin doon sa palasyo para tingnan, no? At para subaybayan si Esther. So nakikita siya ni Haman at na-anoy siya kay Haman. Si Haman kasi, ang kanyang pinaka-roots ay Amalekites. So itong mga Amalekites na to, alam naman natin na ito yung mga kaaway ng mga Israelites. So alam ni Ama na itong mga to ay Hudyo or there are Jewish people coming from Israel. So talagang nakaramdam na ba kayo nun? No? Na may taong ayaw mo. Nung hindi pa kayo Kristiyano. No? Parang ayaw mo talaga sa kanya. Ayaw mo siyang makita, parang marinig mo lang yung boses niya, ayaw mo. No? Ngayon may ganun pa rin tayo. Sinong wala? Meron pa rin yan. Kaya lang, dahil Kristiyano na tayo, na-overcome natin. Nakikita na kasi natin yung mukha ng Panginoon sa Kanya. Pero talagang may mga ganon. So si Haman, ganon yung attitude niya kay Mordecai na ayaw niya. So alam naman natin yun, nagbigay ng rule na magbabow down kay Haman yung mga tao, no? Yung mga Israelites. At isa si Mordecai na hindi nag-bow down sa kanya o hindi nag-kneel down pagdadaan siya. So Haman's anger leads him to plot the execution of all the Jews in the kingdom. So ito na yung genocidal plot. Genocidal plot means parang deliberately planning or killing large people. Sa ngayon, alam natin, ang Jewish people ang nag-engage sa ganitong plot, no? Yung genocidal plot. Okay. Dahil sa pangyayaring ito, si Mordecai pumunta kay Esther. At pumunta kay Esther para alam na ni Mordecai na pwedeng si Esther yung makahingi ng tulong kasi ang pwede lang mag-rule out ng policy na ini-implement ni Haman ay sino? Yung king. Yung king lang yung pwedeng mag-rule out o yung king lang ang pwedeng maghinto ng policy na ini-implement ni Haman. Kinausap ni Mordecai si Esther at nung kinausap niya, may reluctant, no? Or hindi ganun ka open si Esther sa ganitong pupunta siya sa hari para kausapin, para mag-appeal, para puntahan. Kasi may rule noon na bago ka pumunta sa hari, ay may proseso kang pagdadaanan. At kung basta-basta ka pupunta, may time, no? May time muna, may period of time na, or merong assigned time para pumunta ka. So, hindi pa yun yung assigned time para pumunta si Esther. At ang kailangan lang, pupunta siya pag pinatawag siya. So, yung pagpunta niya sa hari nang walang paalam at wala sa oras, ito ay pwedeng maka-result ng execution niya mismo. So, Esther's reluctance to approach the king is met by stern words from Mordecai. Anong sagot sa kanya ni Mordecai? For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish, and who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Kapag nakikiusap po kayo, anong sinasabi nyo? Pag may gusto kayong ipagawa, please, gawin mo na. Pag hindi mo to ginawa, magsasuffer ako. O kaya, please, may result na masama sa akin. Pero hindi yun ang sinabi ni Mordecai. Anong attitude meron siya? Sabi ni Mordecai, gawin mo to. Kasi pag hindi mo to ginawa, yung Jewish people will survive without you. Pero ikaw, pwede kang mag-perish. Yun ang sinabi ni
Mordecai kay Esther. May dinugtong pa siya. Sabi niya, "You have not come to the kingdom for such time as this." Anong ibig sabihin nun? Pinahiwatig ni Mordecai, kaya ka nandyan sa kingdom dahil kailangan ka ngayong oras na to. Ito yung oras na para malaman mo kung bakit ka nandyan sa kingdom. Alam niyo po, yung Esther, yung Book of Esther, it's a very unique book. Diyan lang yung book na hindi binanggit ang pangalan ng Diyos. No, nalaman ko rin lang yon. Walang mention of God. Walang directly mention of God. Hindi natin makikita yung word na God diyan. Pero God is very present sa buhay ni Mordecai because of the faith. Amen? So makikita natin dito that God do not forget His promises and His covenant to make Israel a great nation. Ito yung pinanghawakan ni Mordecai. Kasi alam ni Mordecai na may promise ang Panginoon kay Abraham, di ba? Kay Isaac, kay Jacob, that they will not forget His promises and His covenant that the Israel will be a great nation. So alam ni Mordecai na hindi mauubos, hindi magsasuffer ang mga Jewish people. At si Esther, at this time, na-realize na nila na she was assigned by God. She was assigned by God to be in the kingdom para matupad yung purpose ng Panginoon. At bago mangyari yon, si Esther ay equipped. Ang pagiging equipped ni Esther, simula pa nung time na nag-decide silang magpaiwan. Kasi po, may time na pinababalik na yung mga Jewish, from Persia, pinababalik na sila sa Israel. Pinababalik na sila. Pero ang desisyon ni Mordecai and ni Esther is magpaiwan. That is a very first preparation ng Panginoon para sa kanya. Imagine kung siya ay sumama at bumalik sa Israel, walang gagawa ng ganitong assignment. That was the first. The second, siya ay inalagaan ni Mordecai who is a godly man. The third one, siya ay nag-engage dun sa preparasyon niya para maging queen. And these are all equipping. So pag inassign tayo ng Panginoon sa isang task, hindi na tayo dapat matakot. Kasi siya na yung magpo-provide sa atin ng mga pagkakataon para ma-equip tayo. Amen? Siguro by 5 years, sana mas matagal pa, magsisipag-asawa na yung mga anak natin. No? Kung paano in-equip natin sila para sa isang higher level ng obligasyon, ganun din po tayo ini-equip ng Panginoon. Maari ngayon, si Kenneth, exhortation, hindi natin alam. No? Magmi-mission na yan. Pag nag-abroad yan, magmi-mission na yan. No? Yung diaspora, hindi lang nangyayari sa Jewish people. Nangyayari din yan as of now sa mga Pilipino, yung mga OFWs. Isang commentary narinig ko sa DZAS, hindi nakakalungkot na marami tayong OFW. Siguro on the other side, nakakalungkot kasi walang trabaho dito sa Pilipinas. Pero on the other hand, we are being used. Yung mga OFW ang ginagamit para magkaroon ng mga churches. Nakakatuwa po na yung isa pong kaibigan ni Brother Elmer na yung pa yung nagyayaya sa kanya sa Mabini. Noong time na yun na sila ay mga officer ng Corps Commander po kasi si Brother Elmer nung college. Yun yung kanyang deputy corps. Niyayaya talaga siya sa Mabini. Hindi ko lang alam kung sumasama. Hindi ko na tinatanong. Pero niyayaya sa mga bisyo. Pero ngayon po, isang pastor, graduate siya ng TUP ng refrigeration and air conditioning. Nagtatrabaho siya sa Hamad Hospital sa Qatar. Pero meron silang church at siya yung pastor doon. International Healing Church na yung kanilang church doon. At lahat ay talagang napaka-active.
ini-invite nga tayo minsan kasi dito ang church nila is sa North Sagaray. No? Kaya kung may makikita kayong meron dong ilog sa North Sagaray na napakaganda, siya po yung nagdala sa amin doon sa North Sagaray. So, at this time, we are being prepared by God kung talagang ina-assign niya tayo sa isang task. Kung paano niya pinili si Esther, ganun niya rin po tayo pwedeng piliin. Okay. So as Esther faces the truth, na-realize na ni Esther yung yung katotohanan doon sa pagkaka-assign niya as queen. Sinabi niya kay Mordecai, "Go, gather all the Jews to be found in Susa, and hold a fast on my behalf, and neither eat nor drink for 3 days, night or day. I and my maids will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law, and if I perished, I perished." Tinalaga na ni Esther na, sige, if I die, I die. Nandun na po siya sa tipong alam na niya na hindi na sigurado yung magiging katayuan niya sa kaharian, na lahat na ngayon maglalaho. Ito po yung realisasyon natin sa buhay. Lahat ay temporary. Lahat ay pwedeng mawala. Isa pong na-encounter ko ngayong linggong to, yung isa kong kasamahan sa TUP, ninang din siya ni Kiel, bigla na lang, isang umaga, 2 days nang hindi pumapasok, nung tawagan namin, bigla na lang na pinapuntahan namin, wala na siyang memory. Hindi niya alam yung pangalan niya, hindi niya alam kung sino yung kaharap niya, hindi niya alam kung anong trabaho niya. Pinadala namin siya sa hospital. The findings is tumor on the brains. Yung tumor na yon ay maga, nagbi-bleed. So, ang ibig sabihin, may nag-clot. May nag-clot na dugo doon sa kanyang ulo. Alam niyo po, itong taong to ay dalaga. Itong taong to ay wala halos kamag-anak dito. Ang kamag-anak ay puro matandang dalaga na hindi makakapag-alaga sa kanya. Yung Mart Department po talaga yung asikaso. Siguro kilala ni Carl, si Ma'am De Lima, teacher mo. So, ganun yung kalagayan niya ngayon. Hindi namin alam kung makakabalik siya. Pero isang realisasyon ang nakita natin dito eh. Temporary lahat. Kung gaano kakaganda, katalino, kayaman, temporary lahat yan. Pwede yang mawala. Teacher mo ba ngayon, Carl? Kasi yung grades niya, medyo problema din namin kung paano namin isi-settle. Kasi hindi na siya nakakilala. Pero pag nagtanong siya sa'yo, sino ka? Sabi ko, ako si Nitz. Sino? Sasabihin niya, si Mark. Iba na yung sinasabi niya. So kung ano lang yung nababanggit nung bibig. Pero, alam niyo, sabi niya pang, sorry ha, hindi kita kilala. Natuwa kami dahil okay pa yung mind niya. No? Nagsusorry pa siya. Pero mga kapatid, ganun lang pala talaga. Temporary lang talaga yung meron tayo. Kaya kung anong meron tayo ngayon, gamitin na natin to the fullest. No? Hindi mo na dapat itago pa yung mga talento mo kasi pwedeng mawala. Siya po ay 55 years old. 10 years pa siya pwedeng mag-retire. Pero hindi namin alam kung makakabalik pa siya. But the Lord is so good. Alam namin that the Lord is so good kasi nandun po naman kami na hindi naman namin siya talaga pababayaan. Pero one of these days, pag pinapanalangin ko na makausap ko siya at talagang mapakilala ko sa kanya ang Panginoong Yesus. Very constant naman yung pagpunta namin. Sa kanya, nag-alternate kami magbantay. So yun. Ganun mo dapat italaga na yung sarili mo eh. Kung paano tinalaga ni Esther yung sarili niya sa kamatayan para magawa niya yung pinagagawa ng Panginoon, ito na to. Kaya nga sa picture, nakasmile na si Mordecai eh. No?
Hindi niya ba napansin, nakasmile na si Mordecai? Dahil umuo na, no, si Queen Esther. Bakit kailangan maging ganon ang feeling ni Esther? Kasi alam naman natin kung paano ang genocidal. No? Alam na po, persi na natin yon. At mga kapatid, alam nyo habang ginagawa ko itong nasa National Geography naka-tune in yung TV, ang piniplay nila yung killers team ni Hitler. Sabi ko, Lord, bakit ako nagpe-prepare nitong message? Yan yung mensahe. Alam na kilala naman po natin, di ba, si Hitler? Yan, si Hitler. Alam natin na si Hitler ay talagang, niisip ko nga, ito yung reincarnation ni Totoo ba reincarnation, Brother Joe? Di ba si Haman kaya to si Hitler? No? Siyempre, joke yun, di tayo naniniwala sa reincarnation, no? Pero, ganun siya kagalit sa mga Judyo. Parang yung spirito ni Haman pumunta dun kay Hitler, no? Ganun siya kagalit sa mga Hudyo. Kasi yung line na yun, inisip niya na ang mga Hudyo ay ginagamit lang daw ang religion para ma-surpass o para ma-dominate ang world. So better na i-annihilate sila. And makikita natin na ito ay libingan. Ganito kadami, no? Kung paano mamatay ang mga Hudyo nung panahon ni Hitler. Basta na lang sila nililibing dyan. Kaya maraming talagang unidentified. Okay? At ayoko na lang ilagay dito yung mga talagang halos 10 na nakalagay sa gallows na patay. Talagang ganyan, no? At naisip ko rin, kung mapapansin ninyo, ay kung mababasa ninyo sa Esther, nag-prepare si Haman ng gallows para kay Mordecai. No? Nag-prepare siya ng ganito para kay Mordecai. Dahil ina-anticipate niya na, siguro mas execution sa mga Hudyo, pero dahil galit siya kay Mordecai, gusto niyang bigtihin. Okay. Ito po yung, isa na rin po yung, siguro yung passion ko rin dito is because nagkaroon po kami ng pagkakataon ni Elward na mag-visit dun sa Berlin. Na ito isa lang sa mga sulat ng mga anak, no? Sa tatay nila. Ang sabi diyan nung isang anak, sinulatan niya yung tatay niya. Makita. Sabi doon, Dear Father, I am saying goodbye to you before I die. We would so love to live, but they won't let us. And we will die. I am so scared of this death because the small children are being thrown to the pit alive. Goodbye forever. I kissed you tenderly. Yours, Jay. So, yung sulat na yan is July 31, 1942. So, dyan po sa lugar na yan, naglagay ng parang memorabilia ang Germany para sa mga Jewish na namatay doon sa Europe. Yung ito ay mga stone na nagre-represent ng mga Jewish na in-execute. At sa panahon ngayon, napaka-apologetic nila para sa nangyari. Pero kung babalikan natin yung mga panahon noon, siguro walang makakapag-describe and we'll just say na thank you, Lord, hindi ako naging Hudyo at hindi ako tumira sa Germany o sa Europe. Hindi ako kasama dun sa pinapatay ng dililibing ng buhay. So, itong lahat na to ay na-determine na. No? Nakita ni Esther, kaya gano'n na lang,
yung kanyang paghingi ng panalangin, ng panalangin at fasting. Ilan ba sa atin ngayon ang may experience pang mag-fast, na experience pang mag-fasting? Pero hiningi ito ni Esther sa tindi ng dapat niyang gawin. No? Ang dapat niyang gawin para sa salvation ng Jewish people. And with this, everything is history. Alam natin na nakalapit si Esther sa hari nang hindi siya na-harm. Alam natin na anong nangyari, binigyan ng favor ng hari si Esther sa harapan pa ni Haman. Pero that was the first time na humarap. Hindi agad. Anong nangyari noon? Tinanong ng king, sabi ng king, ano ba yung gusto mo at ibibigay ko sa'yo? Hindi niya agad hiningi yung buhay ni Haman. Ang sabi niya, ako po ang magpe-prepare ng banquet, iniimbitahan ko kayo at si Ministro Haman sa isang banquet the next day. Tapos noon, nanaginip yung hari that night. Ano na panaginipan ng hari? Napanaginipan niya yung isang insidente na na-save siya from assassination. Na kung mababasa natin sa Esther, ang nag-save sa kanya o naging instrumento para ma-save si King Xerxes sa assassination ng kanyang two closest staff ay si Mordecai. Pinatawag siguro yung naghahawak ng mga records at nakita na si Mordecai yon. So before na magkita ulit si Esther, si Haman at si King Xerxes, pinatawag ngayon ni King Xerxes si Haman. Ang sabi niya, paano mo ba i-honor ang isang taong nakagawa ng mabuti sa'yo? Dahil conceited at akala niya siya yung taong yon na nakagawa ng mabuti sa kanya, anong ginawa? Anong sabi ni Haman? Dinescribe na ni Haman kung paano i-honor, di ba? Pasakayin sa kabayo, lagyan ng cup, ibandera sa buong paligid o sa buong susa na ito ay isang magaling na tao. So kasi akala niya siya na may red carpet pa. So akala niya siya yon. Nung gabing dumating na magmi-meeting na silang uli, nagsabi na si Esther na siya ay isang Jewish woman at ang kanyang mga kababayan ay papapatay na ni Haman. And that was it. The Lord works dun sa proseso na inassign na para maging instrumento si Esther. So, yan. Yung panaginip is on Esther 6:1. Okay? So, anong magkikita po natin dito? Habang nagfa-fast, habang nananalangin, the Spirit is already at work. Hindi nagpapanindal, hindi nagpapasay, mamaya na. Yung nagmamaya na, tayo lang yon. Pero ang Spirit, once na pinakita mong nagpe-pray ka, at nagpa-fast ka, at lumalapit ka, at work na siya agad. At work siya kay King Xerxes that night na magkaroon siya ng panaginip. And for His greater glory, when God assigned us to do a task, He empowered His servant. Ano po yung empowering? Empowering is only gained when the Spirit of God is at work in us. So there are two things that we should remember. Pag may pinagawa po ang Panginoon sa atin, we will be equipped
Ipiprepare niya yung daan, ipiprepare niya yung opportunity, even the material things, even ourselves, even the people around us, ipiprepare niya. Pag sinabi ni Lord na magpapastor si Kyle, piniprepare niya na yung puso ni Sister, bigla ko nakalimutan, Sister Sarah at Brother Ramil. Naalala ko pa ho yung pangalan niyo, huwag kayo mag-alala. So, piniprepare niya na yung puso ni Sister Sarah at ni Brother Ramil. No? Kaya hindi lang ikaw yung piniprepare niya. Piniprepare niya yung paligid. Piniprepare niya yung provision. Piniprepare niya yung opportunity. Ang lahat ay handa na para sa'yo pag ikaw ay kanyang inassign. Kaya pag may hindi ka nakuha, makuha mo yan sa tamang panahon. Totoo naman yon. Pag talagang para sa'yo, at ano yung tamang panahon? It's God's time. Ang tamang panahon, yun lang hindi nila nasasabi eh. Sinasabi nila palagi, tamang panahon eh. Pero kailan ba yung tamang panahon? Ang tamang panahon is His time. It's God's time. So in God's time, makukuha natin kung ano yung prepare ng Panginoon para sa atin. But in return, we are destined to do something for Him, for His greater glory. So God's call is everybody's calling. Huwag mo sabihin na ikaw ay tinawag. Si Sister Jeline lang yung tinawag para sumayaw para sa Panginoon. No? Lahat tayo ay pwedeng sumayaw. Si Brother Alex lang yung tinawag para maging elder. Lahat tayo ay pwedeng maging elder. So God's call is everybody's calling. And when you are called by God, that's when a star is born. Alam niyo ba ibig sabihin ng Esther? It means star. No? Kaya ma-associate natin na when you are called by God, you are a star in His sight. Ikaw ay isang artista, hindi artista na umaarte lang. Ikaw ay star in His sight because you will do something for Him. So God's hero is equipped and empowered. Let's remember that. At yan po ay nakasaad doon sa sinabi ni Lord sa Matthew 28:20. And surely, I will be with you till the very end of the age. Amen? Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat nga po para sa umagang ito, Lord God, na lahat po kami ay tinawag mo para maging isang star. Isang star, Lord God, na equipped, empowered, at tunay nga po na bawat isa ay may kanya-kanyang assignment na para tuparin, Lord God. Lord, sa oras na ito, hinihingi po namin yung mga revelations mo, Panginoon, para tunay naming mapatunayan, Lord, na kami po ay iyong inassign na, Lord God, para maging lingkod mo, Panginoon. Lord, kung may darating man na isang Haman sa aming buhay, patatagin mo na po kami, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord God, ng katalinuhan. Bigyan mo na kami po ng kaayusan ng pag-iisip, Panginoon. Kaayusan ng buhay. Kaayusan ng aming puso, Lord God, sa mata mo. Give us righteousness, O God, to deal with the spirit of Haman, spirit of persecution, spirit of depression, spirit of failure, Lord God. For we know, Lord, na lahat po ay temporary, Lord God. Ang lahat, Panginoon, ay pansamantala lang. Kung nakakaramdam kami, Lord, ngayon ng kalungkutan, kung nakakaramdam kami ngayon ng mga problema, Lord, ng sakit, ng kabigatan ng loob, temporary lang to, Panginoon.
Kung may sakit man kami, Panginoon, temporary lang to, Panginoon. For we believe that you have already equipped us. Naniniwala po kami, Panginoon, na kami po ay binigyan muna ng pagkakataon para maging preparado. Pinrovide mo na, Lord, ang aming mga pangangailangan. Binigyan mo na kami ng katalinuhan, Lord God, para harapin ang mga bagay, Lord God, na dala ng mundo. Yung mundo, Lord, na malupit. Buti na lang, Lord, nakilala ka namin. Buti na lang, Lord, may salvation. Through the grace, Lord, of your Son, Jesus Christ. Salamat, Lord, na meron kaming titingnang pag-asa, na alam namin na hindi lang kami pandito sa mundong malupit. Hindi lang kami, Lord God, magsasuffer dito sa mundo na to, Panginoon, bagkus may hinanda ka na, Lord God, na mas maganda pa para sa amin lahat. Pero dahil inaalaw mo pa kami, Lord, na nandito sa mundong ito, we will not allow bitterness, Lord God, yung kapaitan ng mundo na manaig sa puso namin. Hindi mo iaalaw, Lord, yung mga problema, Panginoon, yung mga sakit, yung mga depressions, yung mga panghihina, na madaig kami, Panginoon. For you have empowered us through the Holy Spirit. Pinramis mo na po sa amin, Panginoon, na we call upon the Holy Spirit and He will help us. Siya po yung kasama namin sa aming mga gagawin. Siya po yung magbibigay sa amin ng lahat-lahat, Panginoon, na kakailanganin namin, lalong-lalo na nga po, Panginoon, yung spiritual strength to face the challenges of this world, to proclaim that you are God in our lives, to proclaim, Lord, na tunay kang nananaig at umiibig sa iyong mga anak. Lord, tinataas ko po, Panginoon, ang mga hindi namin kasama sa oras na to. Yung mga kapatid namin, Lord God, na wala dito. Hinihingi po namin, Panginoon, na tunay na pagpalain mo sila, Panginoon, katulad ng pagpapala mo sa amin. Tunay na matagpuan ka rin nila, Panginoon. Tunay na marinig ka rin nila, Panginoon. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay marinig din po nila na wala kang ginustong masama sa bawat isa, bagkus your plan is to prosper us and to give us a good future, Panginoon. Thank you, Lord God. At alam namin, Lord, that you will bless this church. You will bless each one of the family represented here. And you will bless, Lord God, all the works of the hands of people who are serving you in this church. Lord, kung may pagkakamali man nangyayari sa simbahang ito, alam namin na hindi mo hahayaang magpatuloy, Lord God. Bagkus, Lord God, gamitin mo kami para maiayos ang lahat. Gamitin mo kami, Panginoon, para matupad yung gusto mo lamang, Lord God, para sa simbahang ito. Salamat, Lord God, para sa mga taong nananalangin. Padamihin mo po sila. Hayaan mo, Lord God, ng bawat isa ay manalangin, Lord, para sa simbahang ito. Ikaw po, Lord, yung magbigay sa amin ng daan para matupad namin yung gusto mong mangyari, Lord God. As we add years dun po sa aming paglilingkod sa iyo, Lord, ikaw po yung magpala sa bawat isa. Huwag mong pagkulangin sa lahat ng pangangailangan, Panginoon. Nararamdaman namin, Lord God, na tunay kang buhay at tunay kang nagtutuwid sa iyong mga anak. At kiniklaim po namin yung victory, Lord God. Kiniklaim namin ang triumph over all trials. Kiniklaim po namin ang kalutasan sa lahat ng mga suliranin. Kiniklaim po namin ang katagumpayan sa simbahang ito at sa bawat buhay na nandito sa pangalan ni Jesus. Amen.